Tapos yung lalaki, bakit ang guwapo-guwapo mo ngayon? Okay, so ang binigay na topic sa akin ay pag-ibig sa bansa. Amen? Okay, kanina maganda yung inawit ni PJ at saka ni Robin. Isang bansang tinawag ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang bansang Pilipinas ay pinili ng Diyos? Amen? Nung nilalang ng Diyos ang buong mundo, naglagay siya ng mga bansa na kung saan ay itong mga bansang ito ay gagamitin ng Panginoon. Amen? At isang bansa na pinakamapalad ay ang Pilipinas. Amen? Dahil kung maghahanap ka ng pinakamaraming mga born-again Christian, ay nandito po yun sa Pilipinas. Pero nakakalungkot lang, sabi nga dito ang pinakamaraming born-again Christian or Christian churches na sumasamba sa isang tunay na Diyos, pero pangpito tayo sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Ang tindi, din po ba? Ayan. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Pwede po bang palakpakan nyo ng malakas na Panginoon? Yung pinakamalakas na palakpak. Tapos sabihin nyo, thank you Lord! Sige, malakas na palakpak sa Panginoon. Sige, palakpakan nyo po ang Panginoon. Huwag kayong titigil hanggang hindi ko sinasabi. Thank you, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, clap your hands to the Lord. Holy Spirit, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong presensya. Patuloy mong linisin kami, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan. Sa kapangyarihan at kakayanan ng banal na Espiritu. Lord, patuloy kang mangusap, Panginoon. Turuan mo po ako kung anong sasabihin ko sa mga tao na nasa aking harapan, Panginoon. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Ano po ang inyong topic last Sunday? Sino po nagturo sa inyo? Si Pastor PJ. Ano ba ang topic ni Pastor PJ? Love for others. Ha? Love. Love. Sino bang mamahalin? Ano ba topic mo nung Sunday? Okay, kapwa ko, mahal ko. Yan ang topic niya nung Sunday. Mahalin ang kapwa. Okay. Before yung si PJ, ano ang topic ni Pastor Ron? Pag-ibig sa Diyos. Ang sabi niya, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, tapos ngayon, ang pag-aaralan natin ay pag-ibig sa bansa. Amen. Amen po. Okay, sino dito nagpapasalamat na siya ay tiga-Pilipinas? Yes. Sino ang nagpapasalamat dito sa Diyos? Siya ay ginawa siyang isang tunay na Pilipino. Hala ko hindi kayo masaya. Tatapong ko kayo sa Vietnam. Okay? Okay, pag-ibig sa bansa. Bago po yun, ang sabi po sa Romans chapter 13. Actually po, ang ating pong passage ay makikita nyo doon sa Judge or Hukom chapter 6 verse 11 to 17. Okay, meron po bang Old Testament yung Bible nyo? Kung wala kayong Bible, ibenta nyo yung bahay nyo o yung iPhone nyo, bili kayo ng Bible. Amen? O kaya, kung may medyo high-tech kayong cellphone, mag-download kayo ng Bible doon. Sabi nung nag-text sa akin, nakakalungkot po, Pastor, sabi na kanina umaga, ang sabi niya sa akin, nakakalungkot po, no? Bumibili yung iba ng mamahaling cellphone, pero hindi sila nakakabili ng kanilang Bible. O, tignan niyo yung Bible ko, malaki. Galing ito dun sa California Garden. Kapag maliit ang Bible mo, maliit daw yung faith mo. Lagi ko sinasabi sa inyo yun. Ganun ba yun? Okay? Kaya pag bumili kayo ng Bible, lakihan nyo daw ang Bible nyo. Okay? So sige, papasukin muna natin yung mga bagong dating para Okay, ang tanong ko po sa inyo, paano mo pinangangalagaan ang iyong sariling bansa? Ayan.
Inaalagaan mo ba ang sarili mong bansa sa pamamagitan ng panalangin? Ilan po sa inyo ang nananalangin every day na sila ay nananalangin para sa kanyang bansa? O huwag mo kayong magsinungaling sa akin. Sino dito ang nagpe-pray para sa bansa? Minsan-minsan. Paminsan-minsan. Salamat po sa paminsan-minsan na yan. Sino ang nananalangin sa bansa? Every day. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Twice a day. Salamat sa bata. Nagtaas siya ng kamay. 2 beses niya pinapanalangin ang kanyang bansa. Sabi po dito, paano mo pangangalagaan ang iyong bansa na ibinigay ng Diyos? Isang bagay po ang gusto kong ipaintindi sa inyo, kung saan kayo dinadala ng Diyos na lugar, ibig sabihin, may gagawin ng Diyos sa inyong buhay. Ginawa tayo ng Diyos na isang Pilipino na nakatira sa bansang Pilipinas at mayroong ipapagawa ang Panginoon sa atin. Paano natin pangangalagaan ang ating bansa? Una, kailangan natin itong ipanalangin. Amen. Every time na ako'y nagpe-pray, pinapanalangin ko ang bansang Pilipinas na gabayan ng Panginoon. Amen. At yung ating Pangulo ay ipagpalain ng Diyos at bigyan siya ng wisdom and knowledge paano po pangalagaan, paano po i-manage ang mga problema ng ating bansa. Kailan lang po, meron tayong malaking problema, yung mga peligro sa bandang Tacloban, sa Leyte, marami ho ang mga namatay dahil po sa mga bagyong dumarating doon po sa bandang yan. Marami pong problema ang bansa at ang pinaka-number 1 na problema ng bansang ito ay ang sistema ng korupsyon. Amen. Amen po? Amen. Ang sabi po nila, ang pinakamaraming born-again Christian sa iba't ibang bansa ay kung titignan mo, isa ang bansang Pilipinas, pero pang-7 siya o pang-6 sa pinaka-corrupt sa mga bansa. Number 1 is prayer. And number 2 is obedience para sa mga rules na pinapatupad sa ating bansa. Paano ka nagda-drive kung ikaw ay isang driver? Sinusundan mo ba ang tamang patakaran ng mga trapiko? Nagpa-park ka ba doon sa mga bagay na bawal mag-park? Yung mga traffic lights, nasusundan mo ba yun? Isang araw po, merong kwento. Nagkaroon ng mahabang traffic sa isang kalsada. Tapos, nagbubusinahan yung mga sasakyan. Bakit? Ayaw mag-giveaway nung dalawa. Ayaw nilang magbigayan. Businahan sila ng businahan, nakakabinging mga busina. Tapos, biglang uminit ang ulo ng dalawang driver. Pagbaba nila sa kanilang sasakyan, biglang nagulat silang dalawa. Sabi niya, oh, pastor, ikaw pala yan. Isipin mo, dalawang pastor yun. Hello? Nagulat po ba kayo? Nagkaroon ng malaking traffic. Bakit? Yung dalawang pastor, hindi sila nagbigayan. Hindi sila nagkakaunawaan sa kalsada. Tapos ano pa? Pinagpe-pray mo ba ang iyong leader? Opo, maraming pagkukulang ang mga leader sa ating bansa. Ano ba ang dapat nating gawin? Ang sabi po ng Romans chapter 1, basahin ko lang po ito tapos babalik po tayo doon sa hukom. Ang buhay ni Gideon, paano niya minahal ang lungsod na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa Romans chapter 13, beginning verse 1, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Ayan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Ibig sabihin nito, ang sabi niya, walang pamumuno na hindi galing sa Diyos. Kahit sabihin mo ba ang iyong Pangulo, ang pinakakurap sa lahat ng naging Pangulo, iyan pa rin ang nilagay ng Diyos. At ang sabi po niya, kaya nga,
ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga tinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno'y dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ulitin ko, ang sabi niya, ang mga pinuno na itinatag, iniupo ng Diyos, ay dapat matakot ang mga taong gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Amen? Amen. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papurihan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matakot kang gumawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop hindi lamang upang iwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Ang sabi po dati, nung pinabagsak yung diktatoriyang Marcos, yung dictator, di ba? Si President Marcos. And after the Marcoses, dumating yung Aquino administration. Nung nagkaroon po ng Aquino administration, ang sabi nila, yung democracy, ang ibig sabihin, yung kalayaan sa isang bansa. Ngunit, ang sabi po, ayon dun sa pag-aaral ng mga pastors, mga Bible scholars, ang sabi po nila, tila ang kalayaan ay nagkaroon ng abuso. Pang-aabuso. Una, nagkaroon ng kalayaan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kalayaan na huwag igalang ang mga namumuno sa bansa. Tignan mo po yung nangyayari ngayon. Diba? Ang sabi po ng Panginoon, igalang ang mga pinunong itinatag ng Diyos. Hindi niya po sinabi na kapag ang iyong Pangulo ay mali sa kanyang desisyon o isang magnanakaw o gumagawa ng mali, ay huwag mo nang igalang. Anong dapat mong gawin? Ipanalangin ang mga leader ng bansa. Amen? Amen. Katunayan, kaya ka tinawag ng Diyos ng isang Kristiyanong Pilipino para ikaw sa iyo mismo magsisimula ang pag-ibig sa bayan. Amen? Amen. Kaya nga po sabi niya, ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Una, nagbibigay ka ba at nagbabayad ka ng buwis? Ang pagbabayad ng tax ba ay kasalanan? Ang hindi pagbayad ng tax ay kasalanan ba? Yes. If you love your country, kailangan maging faithful ka sa iyong bansa. Amen. Ang sabi po ng ilan, hindi kami nagbabayad ng tax dahil ninanakaw ang kaban ng bayan. Hindi ho sinabi ng Diyos, kapag ninanakaw ang kaban ng bayan, ay hindi ka dapat magbayad ng mga taxes. Ako mismo na pastor, nagbabayad po ako ng tax. Nagbabayad ako ng buwis. Bakit? Ang sabi po ng Panginoon sa Bible, si Jesus, nung about kay Cesar, ang sabi niya, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay kay Kristo ang para kay Kristo. Kagaya ng ating pagbayad ng ating mga ikapo or 10% sa church, ay meron din tayong dapat bayaran sa gobyerno. Amen. Mga maliit nating kinikita, huwag nating dadayan. Ako po'y nag-business. Sa Alaminos, meron po kami ng pwesto ng Sophie doon dati. Masakit ang pagbayad ng mga taxes. Mahal ang buwis. Pagkatapos mong kaltasin ang sweldo ng mga empleyado mo, maya-maya, magkakaltas ka pa ng mga taxes. Magbabayad ka ng rent. Tapos yung rent na binabayaran mo, magbabayad ka pa ng tax. Isipin mo yon. Nakaltas na dun yung 10% ng church, dun sa kinikita mo. And after that, taxes, mga buwis, sa City Hall. Ang daming mga permits na mga binabayaran.
masakit sa ulo. Pero gagawin mo to dahil mahal mo ang iyong bansa. Amen? Amen. Saan tayo dapat natuturuang magmahal sa ating bansa? Mismo sa bahay, dapat natuturuan na tayo na magmahal sa ating bansa. Hindi lang po yan sa church. Ginagawa o tinatapik dapat po maging sa bahay. Amen po. Okay, buksan po natin yung ating Biblia sa Judge or Hukom chapter 6 verse 11. Ito ang buhay ni Gideon. Paano ang kinin ang lungsod na ibinigay na sa atin? Ang sabi po dito, how to take your city like Gideon. Amen? Amen. Kayo po ay tiga-Antipolo. Paano nyo aangkinin ang bayan ng Antipolo? Paano ito pangangalagaan? Paano tayo magiging lingkod ng Diyos sa loob ng bayan ito? Ang sabi po, sabi po yung mga Israelita. Basahin po natin sa chapter 6. Basahin ko lang po yung verse 1 sa chapter 6. Ang sabi niya, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Medianita sa loob ng 7 taon. Isipin mo yun, 7 years na sinakop ng Medianita ang mga Israelita. Ano po ang ginagawa po? Ano po ang tinatrato po ng Medianita sa mga Israelita na bayan ng Diyos? Lahat ng kanilang mga tinatanim, ang sariling lupain ng mga Israelita ay inaangkin ng mga Medianita. Lahat ng kanilang tinatanim, kinukuha ito, sinisira ito, pinapatay ito in 7 years. Why? Dahil sila ay nagkamali sa Diyos. Parusa sa kanila ng Diyos ito. Bakit? Hindi sila marunong magpaalaga doon sa kanilang syudad o sa bansang pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Isang bagay na nakikita ko, kaya maraming problema ang bansang ito, kaya tayo naghihirap, hindi tayo marunong magpahalaga ng sarili nating mga kayamanan sa bansang ito. Amen? Meron lang makitang mga minahan ng gasolina, ang gagawin ng mga politician, ibebenta ito para sila ang makikinabang. Imbes na ang bansang Pilipinas ang nakikinabang, ninanakaw ang mga kayamanan. Dapat sana ibigay sa mga taong mahihirap at wala na sanang naghihirap sa bansa. Amen. Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang po ako. Ang sabi po doon, tuloy natin sa verse 11. Paano kumilos ang Diyos sa mga Israelita nung sila ay nag-humble, nagkaroon ng spirit of humility. In verse 11, dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumikiit noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kaniyang pag-iit upang hindi siya makita ng Medianita. Nagpakita sa kanyang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumaiyo Yahweh, si Yahweh, magiting na lalaki." Ulitin ko po yun. Sumainyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginagawa niya noon, gaya ng ikinukwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila'y iniligtas niya sa Egypto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Medianita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa Medianita
Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ng Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Medianitang ito na para ka lang lumalaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan. Kayo nga ang nag-utos sa akin. Huwag muna po kayong umalis at ahainan po kayo ng pagkain at handog. Ito ang kwento ni Gideon sa Hukom chapter 11 verse 17. Meron na lang daw akong 15 minutes. Na-stress akong bigla. Papaano ang kinin? Ang kinuha, ang sabi dito, paano ang kinin? Ang lungsod na ibinigay sa atin ng Diyos. How to take your city. Kung paano minahal at kinuha ni Gideon ang siyudad na ipinangako sa kanya ng Diyos. Ang sabi po dito, number 1, magsulat po kayo. Mabilis lamang po ito. Pagmamahal sa bansa. Paano natin mamahalin ang bansang ito na pinagkaloob ng Diyos? Kagaya ni Gideon, unang sabi niya, ipantay ang tingin sa iyong sarili sa paraang kung paano ka titignan ng Diyos. Amen? Ang sabi po dito, see yourself as God sees you. Paano ka titignan ng Diyos? Ang sabi po ng Bible, si Gideon ay tinignan ng Diyos. Sumaiyo si Yahweh, matapang na bayani ng Diyos. Amen? Minsan nga po, hindi ko maintindihan Nagiging bayani lang ang isang tao kapag siya ay patay na at nagpakamatay para sa bansa. Ngunit ang sabi ng Diyos kay Gideon, sumaiyo si Yahweh, matapang na bayani ng Diyos. Ano po kaya ang nakita ng Diyos sa buhay ni Gideon? Ang sabi po dito, kailangan nating mas makilala ang ating mga sarili. Amen? Amen. There is a need for every called man of God to have a correct self-image. Hindi tayo mahiyain, bagkus tayo ay matapang. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka duwag na Pilipino. Hindi tayo mahiyain. Hindi tayo nahihiya na ipanalangin, mahalin ang bansang binigay sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo yun, number 1, paano natin mamahalin ang bansa? Ipantay ang iyong tingin sa iyong sarili. Paano ka tignan ng Panginoon? Amen po. Amen. Huwag mong sasabihin, hindi ako gagamitin ng Diyos. Sa ministry, hindi ako gagamitin ng Diyos kasi hindi naman ako si gwapo ni Pastor Ron at saka ni Robin. Ganun mo bang tignan ang iyong sarili? Hello? Amen. Ang sabi po ni Gideon, nung kausapin siya ng angel of God, ang sabi niya, ikaw ang gagamitin ng Diyos para talunin ang Medianita. Amen. Ginagaya ako ng bata. Ngunit ang sabi ni Gideon, paano ko gagawin yon? Ang pamilya ko hindi mayaman. Sa magkakapatid, ako na ang pinakamahina ang utak. Yung kuya ko, scholar ng bayan, summa cum laude. Yung ate ko, magna cum laude. Puro sila sa UP, puro sila sa Ateneo. Ako, nandun lang ako sa government na pinakamababang kolehiyo sa bansa. Amen. Hello? Paano ako gagamitin ng Diyos?
Ang sabi ng tatay ko, anak, huwag ka nang mag-aral. Magpastor ka na lang. Total, wala ka namang utak. Hayaan mo na yung kuya mo, mag-aral sa law. Yung ate mo, mag-med. Ikaw, huwag ka nang magsayang ng panahon. Tulungan mo na lang ako sa pagsasaka. Ipantay ang iyong tingin sa iyong sarili, paano ka titignan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 1, matapang na bayani ang sabi ko kay Gideon. Tayo'y nilikha sa imahe ng Diyos upang maging makapangyarihan at hindi maging matatakutin at talunan. Amen. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka matatakutin, hindi ka talunan. Amen? Amen. Number 2, bilisan lang po natin, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bansa. Number 2, pagtagumpayan ang pagiging mahina. Amen? Amen. Kaya po, ang sabi niya sa verse 15, ang aming sambahayan, ang pinakamaliit na lipi ni Maleses, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Amen. Ibig sabihin, ang pamilya po ni Gideon ay hindi po kilalang pamilya. Ngunit ang sabi niya, pagtagumpayan ang pagiging mahina. Amen. Saan ang weakness mo? Doon ka palalakasin. Doon ka dapat malakas. Amen? Amen. Ang sabi po niya, we are not strong enough because we are not weak enough. And ang sabi niya, for God's grace to operate in our life, we must be weak enough to find our strength in God. Amen? Si Simon Lee po ang nagsabi nun. Ang Diyos ay naghahanap ng taong ayos ang puso sa harapan niya. Amen? Amen. Hindi importante kung ikaw ay cum laude, hindi importante ikaw ay matalino. Ang sabi po ng Panginoon, basta ayos ang puso mo sa harapan ng Diyos. Amen. Pagmamahal sa bansa, lagi tayong naghahanap ng rason na gumawa ng palusot kung may inuutos ang Diyos sa atin. Tulad ng ginawa nila Moises, ni Jonah, naalala niyo si Jonah, na marami pang iba, nung araw ngunit wala rin lang saysay ang mga rason na binuo natin sa ating isipan dahil ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig. Amen? Amen. Minsan marami tayong rason. Bakit hindi ka nagbabayad ng tax? Kasi ninanakaw lang naman ng tax. Di sa akin na lang, kainin ko, magubusog pa ako. Paano mo mahal ang iyong bansa? Ni nagpe-pray na, hindi ka nagpe-pray. Dati mababa ang moral ng mga sa PNP. Nung nangyari yung SAP 44, tumaas ang kanilang moralidad. Kailangan pa bang may mamatay para tayo ay gumalang sa mga leader ng ating bansa? Hello! Amen. Ako nagtataka sa mga Pilipino. Kapag namatay ang mga tao o isang tao, lumalabas ng lahat ng mabubuting ginawa niya. Wala kang masamang maririnig. Kahit magnanakaw yan, sasabihin, ang bait-bait niya, yun ay kapag nakaiga na sa trabaho. May mga leader naman tayo, hindi tama ang kanilang ginagawa. Pag sila'y na-expose na ng Diyos, ang kanilang ginagawa, ang huling hantungan ay winter. Amen. Napansin niyo yun? Amen. Kaya po ang sabi niya, number 3, talunin ang pag-aalangan o kawalan ng tiwala. Overcome doubts. Amen. Sometimes, minsan, nagda-doubt tayo sa mga bagay na gusto nang gawin ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Kailangan nating ma-overcome, ang sabi niya, ang kawalan ng tiwala, hindi lamang sa sarili, kundi kawalan ng tiwala sa Diyos at sa ating bayan. Amen. Paano ka magtitiwala mismo sa Diyos? Wala kang tiwala sa sarili mo.
Kaya po, sabi niya sa 17:21, ang kawalan ng tiwala ay dumarating kung tayo ay nawawalan ng lakas ng loob. Kung ang mga bagay ay di nangyayari ng ayon sa ating mga plano. Di ba sabi niya, maging si Juan Bautista ay nagduda, nag-alinlangan. Kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba? Di ba si Jesus, nung siya'y dumating, nagduda rin si John the Baptist. Talunin ang pag-aalinlangan o kawalan ng tiwala. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, tiwala ako sa iyo. Tiwala ako sa iyo. Amen? Amen. Paano ka magmamahal sa ibang tao kung sa sarili mo pa lang ay hindi mo kayang mahalin? Tiwala. Paano mo mamahalin ng Diyos kung ang sarili mo ay hindi mo mahal? Inaabuso mo ang sarili mo. Sa gusto mong kumita ng pera, magtrabaho ka hanggang madaling araw. Tapos sa araw, magtatrabaho ka pa. Bigyan ng pahinga ang sarili. Mag-relax tayo lagi. Amen? Amen. Kagaya ni Gideon, sabi niya si David ay nagduda nang makitang yumayaman ang mga masasama. Sabi niya, bakit mo pinapayaman ng mga masasama? Kaming mga mabubuti ay naghihirap. Amen. Naintindihan niyo po ba ang ating pinag-aaralan? Ang sabi po niya, paano mahalin ang bansa? Wasakin mo ang iyong Diyos-Diyosan. Destroy your idols. Ano pong sabi sa verse 26, verse 20, ang altar ni Baal ay giniba ni Gideon. Amen. Naka-video pa naman ako. Sabihin ko lang ito. Yung time ni Cody, nag-start na maghirap ang bansa nung itinayo yung rebultong sinasamba ng mga tao na ayaw ng Diyos sa EDSA. Alam niyo yun? Yung parang bronze na rebulto. Malinaw po sa Bible, ang sabi po niya, wasakin mo ang iyong Diyos-Diyosan. Hindi lang yun po yung rebulto ang sinasabi ng Diyos dito, maging yung bagay na hindi mo maiwanan na nakatanim sa iyong puso ay hindi mo maiwanan para paglingkuran mo ang Diyos at ang iyong bayan ay iyon ang iyong Diyos. Amen. Kaya po ang sabi niya kay Gideon, wasakin mo ang altar ni Baal. Gibain mo ito. Diyos-Diyosan anumang bagay na umaagaw sa pwesto ng Diyos sa ating puso, yun ay ang Diyos mo. Amen? Amen. Mabagal kang lumago sa iyong pag-aaral sa loob ng iglesia. Bakit? Maraming sagabal sa puso. Anong gagawin mo? Gibain mo yun. Tanggalin mo lahat yun. Ito rin ay tumutukoy sa takot sa kung ano ang maaaring sabihin ng mga tao o ang pagiging man-pleaser. Ayokong mangaral ng ganitong bagay laban sa mga iba kasi ano nang sasabihin nila. Mas